Araw na ng linggo nang ginanap namin ang 7th birthday ni Nico dito sa bahay. Simpleng pagkain na lang ang mga hinanda ko para hindi na masyadong masakit sa bulsa. Huy! Kaya ito mas pinili ko munang magluto. Hindi ito nagkakalayo sa mga handa namin nung Pasko at Bagong Taon. Bumili ako ng 2 pirasong malalaking manok sa halagang 320 pesos ang kadisa. At itong pork na pansawag sa pansit ay nagkakahalaga ng 130 pesos. Gaya ng niluto namin nung Pasko, asin at paminta lang ang pinanlasa dito. At nilagay ito sa sabaw ng fruit cocktail. Maraming ang nasarapan sa simpleng lasa nito kaya inulit naming lutuin ito. Perfect na pati ang texture nito dahil ginamitan namin ito ng native chicken. Pero ngayon, parang 45 days atang nabili ko kaya ito naging resulta. Pero okay naman ang lasa. Lumambot kasi ito ng gusto sa pressure cooker kaya ito ang resulta. Habang nagluluto ako, buti may maagang dumating na bisita. Kahit papaano ay nagkaroon ako ng katulong dito. Thank you! Pinagsabit ko na kagad sila ng banner na nabili ko. 250 pesos ang bili ko at complete set na ito. Ito kasi ang favorite character ni Nico, kaya itong pinili ko. Ginaguide ko lang dito ang mga ate kung saan nila ilalagay at kung paano nila i-design ito. Dahil ako ay ito'y inulit ko na naman ang luto namin noong Pasko. May natira kaming macaroni kaya binilahan ko na lang ito ng 2 fruit cocktail. 95 pesos ang kada isa nito kaya almost 200 ang nabili kong fruit cocktail. Mayonnaise, hindi ko na binili ito. Mga tira-tira na lang itong nakatambak sa ref. All-purpose cream, parang 75 pesos ito. Cream densada, 46 pesos. Condensed milk, 60 pesos. 10 pisong raisin. At hinalo-halo para mag-mix sa mga ingredients. 380 ang nagastos ko sa macaroni salad. Next, gumawa ako ng chocolate truffles. Gawa ito sa fudge bar, dodorogin lang natin isang balot nito. Pagkatapos ay nilagyan ko lang ito ng chocolate syrup o kaya ay condensed milk kapag wala. Then imimix lang ito hanggang sa tumigas siya at ready na siyang bilugin. Mas maganda palang lagyan ng filling na marshmallow sa loob para magkaroon ng ibang lasa at kagat once kinain mo ito. Pero instead pagulungin sa condensed milk, agulungin nyo na lang ito sa milk chocolate na melted. Pagulagyan ng mga ganitong design. Ito ang resulta kapag pinagulong mo sa chocolate milk. Mabilis tumigas ang outer part kapag nilagay mo sa freezer. Crispy na ito ang outer part niya kapag kinagat mo. Almost 25 pieces ang nagawa natin dito. Iyan, nakakadagdag siya ng elegant look sa simple party natin. Next, hotdog with marshmallow. Tinutuhog sa stick at itutusok sa mga pinya o kaya sa saging. Ginawa na ng tradisyon ito ng mga Pinoy during kitty party. Kapag wala ito, that's not a party. Sino kayo nagpakana ng kombong ito, no? Bentang-benta sa lahat ng kitty party. Likit din kasi ng color combination ito, no? Next, itong lumpia. Actually guys, ginawa ko na ito nung New Year. At ang mga tira nun ay iprinito ko na lang ngayon. Once kasi nabalot ko ito lahat, nilalagay ko lang ito sa freezer para mas mabilis na lang iprito kapag kailangan. Kaya madali na lang siyang kunin sa freezer kapag gusto mong magprito. Meron din akong natirang sauce nung Bagong Taon, nilagay ko ito sa freezer. Pinol out ko lang ito, dinagdagan ng corned beef, bacon, spaghetti sauce, kaya naging bagong luto ulit. Kaya ang ginastos ko sa spaghetti ay tanging kalahating cheese na binili ko. Next, pansit. Siguro aware kayo sa kalahating kilo ng pansit. Let's say 80 pesos. Plus yung sahog niya 130 pesos. At bumili pa tayo ng gulay sa halagang 50 pesos. Kaya around 250 pesos ang ating pansit. Cake, 800 pesos. Medyo mahal ito. Pero kasi hinanap ko ito dahil ito ang nagmamatch sa ating tema. Of course, marami ka namang option pagdating sa mga mura at magagandang cake. Ito lang ang total na ginastos ko sa simpleng okasyon na ginanap namin sa 7th birthday ni Nico. Ang video ito ay para sa mga nanay na gustong mag-budget. Kasabay niyan ay mabigyan din ng selebrasyon ang kaarawan ng kanyang anak. Sa magkita kasi ng ganitong klaseng selebrasyon ay nagkakaroon sila ng socialite sa ibang mga bata. Nabuboost ang kanilang self-esteem or self-confidence. Sa pamamagitan din ito ay ma-identify din nila kung saan sila nabibilang at mararamdaman nila kung gaano sila kahalaga. Kasabay niya, nagkikreate pa tayo ng mas matagalang memories bilang pamilya, diba? Ang mga selebrasyon na binigay natin sa kanila ay hindi ito mawawala sa alaala nila. Dahil isa ito sa mga masasayang nangyari sa buhay nila. Kaya kahit sa simpleng selebrasyon ay dapat ay mapaunlakan ng kanilang kaarawan. Lalo na itong 7th birthday, mahalagang milestone ito sa buhay nila. Kung napansin nyo, napakaraming Filipino ang nagse-celebrate ng mga bonggang 7th day birthday. Naging special ang 7th birthday na selebrasyon dahil ito ay ang milestone nila na magta-transition sila from babyhood into maging responsible sila sa kanilang mga sarili at maging independent. Kaya dapat sineselebrate ito kahit sa simpleng salo-salo. Mano!